Hello, 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 hello. Good morning, good afternoon, good evening, or good night. Kung saan man kayong lupalok ng mundo mga kasampiak. Here we go again, boy Amerika. The 30 loyalist gingon nga. Madunay na hidugmo tungod sa tumang kakapoy ug kaluya. Ani mo mga pulong may magadasin kanyo sa pagtindo. Ito mga kasampiak, duty tayo panggabi. Kaya kapi-kapi lang muna eh. Kung saan man kayong nang lupalok ng mundo, sana nasa mabuti kayong kalagayan at ang inyong buong angkan. Hirap nitong buhay, OFW. Para may ipadala tayo, may ipangtustos tayo sa pamilya natin dyan sa Pinas. Kaya todo kayod tayo. Samantalang ang mga nakaupo dyan sa gobyerno, nagpapakasarap sa pira na pinapadala natin. Kaya't mga kasampiak ngayon, 2024, next year, midterm election na. Kaya't ngayon pa lang sobrang init na sa atin. Sobrang init ng politics. Ano pala? Hindi nyo ba napapansin mga kasampiak kung bakit ang mga politiko kahit laging talo, lagi silang tumatakbo during election? Hindi nyo ba alam kung ano yung dahilan? Kasi ito yung tandaan nyo. Halimbawa, dito sa mataas na posisyon, ang ginagawa kasi ng mga politiko, yung mga trapo, naghihingi yan, naglilikom yan ng mga fundings para sa eleksyon. Naghihingi yan sa mga illegal activities, mga pasugalan, drugs, lahat ng mga illegal. Pero anong ginagawa nila? Yung pirang nalililikom nila, mataas na nga yung kalahati, binibigay yan sa tao. Ang ginagawa nila is either yung kalahati, nilagay yan sa sarili nilang bulsa, at yung kalahati, doon na nila yan i-distribute sa mga lokal, binibigay sa mga mayor, doon sa mga congressmen, mga governors, para maghingi sila ng tulong. Kung kaya't manalo o matalo, panalo yung mga politiko. Kaya yan ang ginagawa nila. Kaya makikita mo, ba't ba itong senador na ito or itong laging tumatakbo nitong taong to, pero laging talo, pero takbo pa rin ang takbo. Ba't hindi to ba't ba hindi napapagod? Paano? Pag eleksyon, pira yan. Yan yung totoo. Nakakatawa nga mga kasambiya kasi. Hindi pa si former Senator Laila de Lima. Dati 'di ba tinutulan niya yung pagpapalibing ni Marcos Sr. Pero ngayon nakalabas na siya. Dahil na rin yan sa administrasyon ngayon eh. Obvious naman. Ngayon tandem na sila eh. Parang naggagamitan lang sila eh. Kaya parang kung sa kaibigan ba, walang prinsipyo eh. O kaya pag may kaibigan kayong walang prinsipyo, iwanan yun na yan eh. Mga delicates yan eh. Yan yung mga taong delicates. Yun yung mga taong hindi mapagkatiwalaan eh. Kaya nakakatawa. Dati, pati mga NPA, dati yung mga sila ni Castro, sila ni Manuel, laging binabanatan yung mga Marcos. Pero tingnan mo ngayon, lahat na lang ng mixtures of colors,
kampi-kampi na eh. Mapinklawan ka man, madilawan ka man. Di na natin alam kung anong lahat ng kulay. Sama-sama na sila para lang maitumba nila yung mga Duterte. Kung kaya gusto nilang, kaya inilabas nila yan si De Lima para dyan sa ICC. Nakakatawa nga eh. Kung si De Lima nakalabas, it means to say na gumagana yung justice system dito sa Pilipinas, dyan sa Pilipinas. Pero ang ginagawa nila, ipilit pa rin nilang papasukin ang ICC kasi takot sila sa mga Duterte eh. Kasi wala na silang mananakaw eh. Kaya sabi nila, dynasty, oh hindi yan, Duterte, oh dynasty. Paano yung mga Marcoses at Romualdez? Hindi ba silang lahat, ang dami ng pamilya nila nasa iba-ibang posisyon sa gobyerno? Hindi, tatakbo din silang lahat eh. Ba't hindi sila tumakbo? Magsenador din silang lahat doon. Ano nila, para magkaalaman na tapatan nila ang mga Duterte. Ang problema, ang mga Duterte may gawa, may pagmamahal sa bayan, may pagmamalasakit sa tao. Kung kaya't ngayon, ano na sila, nagpanik na sila, ano ng mga pinagpagawa nila eh. Kung kaya't mga kasampiak, iisipin yung mabuti kung ano yung kapakanan ng ating bansa para sa next generations. Tayo, wala na tayo eh. Darating ang panahon, wala na tayo. Iisipin natin yung future para sa mga kabataan, para sa mga next generations, mga kaapu-apuhan, ganun. Kasi kawawa itong bansa natin. Dati, dito sa Asia, yung Pilipinas yung pinakaangat. Ngayon, ano nang nangyayari? Baliktad na. Tayo na yung pinakadulo eh. Umaangat na yung Vietnam, lalo na yung Indonesia. Ganun. Japan, always naman yan kasi given na yan. Tayo, wala. Lugmok tayo eh. Ang sakit iisipin, no? Pagdating ng panahon, ano na tayo, maliitin na lang tayo. Ang dali nating sakupin kasi mahina ang ating ekonomiya, mahina ang ating military. Wala. Kasi itong gobyerno natin, itong mga nakaupo at sino pang makaupo sa panahon, sa kasalukuyan or ano, wala. Ang mga ginagawa lang eh, para sa pansarili lang eh. Kung kaya't kayo, kaawaan nyo rin yung sarili nyo. Tayo nagtatrabaho, nag-OFW para sa pamilya natin, tapos yung tax natin na nakawin lang, para magpakasarap lang itong gobyerno, itong mga nakaupo. Maawa kayo sa sarili nyo at sa pamilya nyo. At sana man lang sa mga bayarang nasa dyan sa mainstream media, sa social media, ganun. Sana man lang mag-isip kayo at magising kayo na yung mga pinagagawa ng mga trapo na politiko, binayaran kayo, babawiin nila yan pagka sa tamang panahon. At sana naman mag-isip kayo na kawawa ang ating bayan, magiging kawawa din yung future generations, future kids nyo, mga kaapuhan nyo. Kung ganito na lang yung sistema ng ating panggobyerno, wala tayong patutunguhan. Sana man lang magising kayo at itigil nyo na yung mga pinagagawa nyo. Ang sakit, no? Ang sakit isipin.
kawawa, lagi tayong naghihirap. Ang ating mga kapatid doon sa ibang bansa halos nagpapakamatay sa nagkakakuba sa kakatrabaho. Yung iba ginagahasa pa ng kanilang mga amo, pinapatay, pinagtrabaho ng sobra sa tamang oras, halos wala ng tulog. Tapos yun, masisikmura nyo yan. Ang hirap. Basta mga kasampiak, lagi nyong tatandaan na ang buhay ng tao ano lang, pupunti lang, ano lang. Life is too short. Kung kaya't gagawin natin yung tama. Mga kasampiak, maraming salamat.